Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang tiyo manoy balitang Chris Aquino nasupalpal ng katotohanan ni dating Department of Transportation Secretary Arthur Tugade. Pinagmamalaking pamilya ni Chris, wala di umanong naiambag na maganda sa ating bansa. Kapalpakan ng mga dilawan, isa-isang nilantad sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ating matatandaan, ipinamukha noon at ipinagmalaki ni Chris Aquino sa mga tao na may maraming accomplishment na nagawa ang kuya niyang si Noynoy Aquino. Yung mga kaibigan, yung CR na walang pintuan. yung sa loob ng kwarto, dalawa na yung bowl. Tapos yung kahoy na tulay na gumuguho. Sa loob yun yung mga nagawa ng mga Aquino mga kaibigan. ng kanyang termino bilang Pangulo ng Idagdag na rin natin yung mga rebulto nila mga kaibigan. bansa. At maging ang mga magulang ni Chris ay pinagmamalaki rin niya. Dahil marami din daw itong nagawang mabuti para sa bansa. Subalit, isang malaking pagsupalpal ang natamo ni Chris matapos isa-isahin ni dating Secretary Arthur Tugade ang mga kapalpakan ng mga Aquino na itinama ng Duterte administration. Kaya naman Chris Aquino, pinayuhan ng taong bayan na magising na sa katotohanan at alisin ang galit sa puso't kalimutan ng politika. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, si Tatay Digong ang nag-ayos sa lahat ng palpak na ginawa. Totoo yun mga kaibigan. Kaya mas naniniwala pa ako mga kaibigan na mas meron tayong utang na loob kay Tatay Digong talaga. Yun ang totoo dyan mga kaibigan. Lahat ng nagdaang administrasyon, walang katulad, mabuhay. Chris, lumalaban ka na sa sakit mo, ba't ayaw mo pa tumigil? Of course, para sa iyo, the best president, nanay at kapatid mo. Pero dami nang nagising sa katotohanan. Dapat maging forgiving ka na lang. Huwag mo na tularan ang nanay at kuya't noynoy mo na up to their last breath, galit pa din ang nasa puso nila. Keep praying for your recovery for the sake of your two sons. Alisin mo na ang galit sa puso mo sa mga Marcos. Kalimutan mo na ang politics. Salamat sa iyong panunungkulan. Kayo lang ang nakagawa ng pagunlad sa bansa sa loob lamang ng 6 na taon. Mabuhay kayo at naway magpatuloy ang pagunlad ng bansa. Ibasura ang kandidatong dilawan. Iba talagang administrasyong Duterte. Biro mo, 3 dekada ang nagdaan. Tinapos niya lang ng 5 taon. Partida pa yan, may pandemic pa. Iba talaga pag may political will. Salamat po sa paglilingkod ninyo sa taong bayan at malasakit. Mabuhay kayo PRRD. God bless po. End quote. Mahalaga Mr. President at this moment na maalala natin yung mga bagay at problema na ating mga sinalubong nung tayo po ay naupo.
Marami hong mga problema at kabwisitan na inabot natin noon tayo'y pumasok. Mag-alala lang ho tayo ng 6 na bagay in the interest of time. Una po, Mr. President, yung laglag bala. At tayo ay nabansagan. At sa NAIA yun ginaganap, mga kaibigan. Laglag bala. Yan, mga kalokohan ng mga dilawan. Sa NAIA na having the worst airport, one of the worst airport in the world. Dati laman ng balita ang NAIA dahil sa laglag bala modus. Ang mga biyahero, balot ng duct tape at plastic ang mga bagahe nila. Ngayon po, natigil na ang kalokohan na yan dahil sa pagpapatuwad ng mas istriktong panuntunan sa baggage handling. Ngayon po, yung bansag na worst international airport sa NAIA ay nabago. Nasama na po ang NAIA sa tinatawag na world's most improved airport. Alalahanin din po natin, Mr. President, nandun dumating tayo, talagang kabwisitan ang inabot natin sa MRT-3. Ang tawag nga sa MRT-3 noon ay MRT Tirik. Ngayon ho, Mr. President, wala nang train derailment unloading incident. Yung dating takbo ng tren na 25 kilometers in 2016 ay nabago na po. Tayo ho ay tumatakbo sa speed ng 60 kilometers per hour. Yung train interval ho was reduced from 9 minutes to 3.5 minutes. Ang biyahe mula sa North Avenue to Top Avenue ay nabawasan mula 1 hour and 15 minutes to only 50 minutes. From only 10 to 15 trains, Mr. President, MRT-3 is now... Ito sana yung naiisip ng mga tao, mga kaibigan, ano? Hindi yung puro sila kinakampihan nila yung mga dilawan. Nagbubulag-bulagan sila, mga kaibigan, sa totoo lang. Deploying 23 running trains. Bago na... Ang laki ng pagbabago, mga kaibigan, simula nung wala ng mga dilawan, simula nung wala nang naging pangulong mga dilawan. Po ang aircon Kaya salamat kay Tatay Digong, mga kaibigan. sa tren at operational na ang mga escalator at elevator. Lahat ng release sa MRT-3 ay napalitan na ng brand new. Wala na po bako-bako at hindi na ho sira-sira. Maalala ho natin, Mr. President, nung tayo'y dumating, napakaraming airport at seaport na nasalanta na pabayaan dahil sa kalamidad na pabayaan ho ito. Ngayon po, Mr. President, makikita ho natin yung halimbawa na nakita sa Ormoc. Nakita rin natin yung pinag-iwanan sa Takbilaran at Maribohok. Ngayon ho, makikita ho natin, ayos, maganda na at napapakinabangan. Mr. President, nung dumating po tayo sa PNR, alam niyo po ba, paalala ko lang, when we took over ang PNR, 50 years ago pa, huling nakabili ng bagong tren gamit ang sariling pondo. Ito ho was 50 years ago. Ngayon, nakatikim na ang PNR ng bago at modernong tren. Habang inaalala natin itong mga problema at kabwisitan na ito, silipin po natin, Mr. President, yung concrete achievement ng ating kagawaran ng transportasyon by sector. Silipin po natin yung aviation sector. In the aviation sector, we have completed 214 airport projects. 100 pa ang ongoing. Yung sa completed projects, Mr. President, kasama po dito yung Clark International Airport New Passenger Terminal na kung saan kamakailan ay in-inspection po natin, Mr. President. Ito ho ay world class at mapapalaban at papantayan yung mga passenger terminal sa buong mundo. Nandyan po yung Bohol Panglao International Airport, inaugurate noong November 27. Alam niyo po ba, paalala ko lang, ang feasibility study ng Bohol Panglao International Airport ay ginawa po noong year 2000 pa. Ganyan ho katagal itong feasibility study nito bago nagbunga at nagkaroon ng realidad. Nandiyan po yung Mactan Cebu International Airport na inaugurate natin noong June 7, 2018 at bagamat kompleto na, hindi ho tumitigil ang ating paggawa na kung saan meron na tayong sinisilip at sinisipat na parallel runway. Hindi ho pahuhuli yung Sangli Airport in Cavite na inaugurate natin noong February 15, 2020. Andiyan po yung Dumaguete na inaugurate noong 11 March 2021 at mahalaga ho itong sasabihin ko na inaugurate ho natin yung CNS ATM. Ito yung Communication Navigation Surveillance Air Traffic Management.
Alam niyo po ba, Mr. President, nung tayo'y nagsimula, tatatlo lang ho yung radar sa buong archipelago. Ngayon ho, as we speak, we are proud to say that we have 13 radars. 100% of Philippine airspace is now covered. Other airports inaugurated included Calbayog in Samar, Calibo in Aklan or Moc, Tuguegarao, San Vicente Airport in Palawan, just to mention a few at this time in the interest of time. Pero bago matapos ang ating termino, Mr. President, sa 2022, target ho nating mag-inaugurate ng marami pang paliparan. Isa ho dito yung New Bicol International Airport. Mr. President, this airport is targeted for completion and operational before the end of this year. Capacity, 2 million passengers per year. Ito po ay na-delay for 11 years at sumalang ho sa 3 o 4 na groundbreaking. Mr. President, patapos na to at malapit nang pakinabakan ang New Bicol International Airport. Narito po tayo ngayon upang pag-ibayuhin ang kalagayan ng ating mga magsasaka at buong sektor ng agrikultura dito sa Nueva Ecija at sa Central Luzon. Ang Central Luzon, partikular na ang Nueva Ecija, ay kinikilala na sa angkin nitong kasaganahan at kagalingan sa larangan ng agrikultura. Higit 80% ng lupain ng rehiyon at nakatuon sa agrikultura, partikular na sa pagtatanim ng palay. Kaya naman, ito ay kinikilala bilang, kung ika nga Rice Granary of the Philippines. Lalo na dito sa Nueva Ecija, na pinakamalaking producer ng palay at sibuyas sa buong bansa. Sa Nueva Ecija pa lang, meron na tayong mahigit 134,000 na magsasaka na nagsisikap araw-araw para lamang matiyak na ang bawat Pilipino ay may sapat na pagkain sa ating mga hapag. Sa inyong malaking kontribusyon sa agrikultura ng bansa, taus-puso kaming nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pagsisikap para nang makakain ang ating mga kababayan. Bilang inyong Pangulo ay asahan ninyo na laging susuportahan ang agrikultura ng ating administrasyon. Ito po, kaya naman po ako ay in-appoint ko po ang sarili ko bilang kalihim ng Department of Agriculture. Dahil po, lahat ng aming pag-aaral, lahat ng aming pagplano tungkol sa pagbangon ulit ng ating ekonomiya, ay nandyan lagi ang agrikultura. At kung hindi maganda ang produksyon ng agrikultura, ay hindi natin mapapaganda ang ekonomiya. Dahil nga naman, kung hindi mo maipakain ang sarili ninyong mga kababayan, ay paano nyo pagtatrabahuhin, paano nyo pag-aaralin yung mga bata, kung hindi ito ay nabibigyan ng sapat na pagkain. Kaya po, naging prioridad ang agrikultura. Ngayon, naging sentro po ng aming mga pinaplano. Kaya naman po dito ginawa, kung nakikita ninyo yung mga makinarya na naka-display doon sa labas, ay para naman tayo ay gumagawa na, nagmamanufacture na tayo ay ng sarili natin. Nang sa ganun, ay hindi na kailangan tayo umasa sa importation. Nakita naman natin kung anong nangyari nung masyado tayo umaasa sa importation, nung nagkaroon ng lockdown, nung hindi tayo makapag-import, nahirapan tayo sa food supply. Nagtaasan pa ang presyo, tumaas pa ang presyo ng fertilizer. Lahat po ito, lahat ay kailangan natin tingnan at pag-aralan para makahanda tayo. Na kung sakali man ito ay mauulit, tayo naman ay may gagawin. Meron tayong nakahanda at masasabi natin kahit na hindi na tayo mag-import, ay meron tayong sapat na supply na pagkain para sa ating mga mamamayan. Yan po ang ating hangarin. Yan po ang layunin ng hindi lamang ng Department of Agriculture, kung hindi pati lahat ng buong pamahalaan dahil sa halaga na ilinalagay natin sa agrikultura at lalong-lalo na sa ating mga magsasaka. Ito po ay patuloy natin ay bibigyan po ng lahat ng tulong na kinakailangan dahil alam po natin na ang ating mga magsasaka, pati na kasama na natin ang ating mga nag-aalaga ng hayop, pati na yung mga mangingisda. Ay lahat po yan, ay alam naman natin, yan ang sektor na talagang mabigat ang tama ng pandemya at pagkatapos yung gera sa Ukraine, kaya nagtaasan ang produkto. Kaya yun ang kailangan natin tignan na mabuti. Kaya yan po, yung lagi kong sinasabi, yung value system mula sa umpisa, sa production, sa research and development, kagaya ng ginagawa rito, kaya meron na tayo mga local manufactured na makinarya, ay hanggang sa pagtatanim, hanggang sa pag-aalaga,
hanggang sa pag-aani, hanggang sa post-production facilities, pati na sa pautang, pati na hanggang sa transportasyon para dalhin ang produkto sa ating mga mamimili. At yan po ay ang ginagawa po natin ay pinapatibay natin yan. Nang sa ganun ay, kagaya ng aking nasabi, kahit ano pang mangyari, kahit na magka-crisis muli, ay magkaroon ng El Nino, halimbawa, hindi tayo makapag-import, tumaas na naman ang presyo ng gasolina, sana naman, sasabayan na naman yan ng pagtaas ng urea. Kaya kailangan meron na tayong mga lokal na ibang mga sagot dito sa hamon na ating maharap sa darating na ilang taon. So it is still the most important part of all our planning. And that is why kaya naman po ngayon ay inaalala namin ay ang El Nino. At kami po ay gumagawa kami ng maraming plano upang hindi naman mabawasan ang patubig. Alam naman natin yan ang punot dulo. Kapag napunta tayo sa agriculture, yan po ang punot dulo ay ang irigasyon. Kaya yan po ay tinitiyak namin na kahit papano, babaguhin pa natin yung mga design ng mga ginagawang sap dam, yung mga dam pang flood control, linalagyan na rin natin ng kasama ng may elemento na ng irigasyon, pati na kuryente ang ating ginagawa. Maganda nga nakita ko yung isang pump, yung bomba doon para sa pang-irrigation, hindi na kailangan ng kuryente at may sarili siyang solar. Kaya yan ang mga ganyang klaseng mga teknolohiya ang ating kinakailangan. At yan ang ating mga pinapag-aralan na mabuti. Upang tayo naman ay makikita natin na gaganda po ang ani, na gaganda po ay dahil maganda ang R&D natin, maganda ang research and development natin sa mga iba't ibang varieties, kung ano yung gagamitin sa dry season, anong gagamitin sa wet season, hindi lamang para sa palay, kundi pati na sa lahat ng ibang produkto, yung mga high value products, yung high value agricultural products, kasama na rin po dyan sa ating research and development. At ito po ay upang maging independent ang Pilipinas sa larangan ng agrikultura. Yan po ay sana naman darating na rin yung panahon, yung naipangako ko, palapit na tayo sa 20 piso para sa bigas. Dahan-dahan natin aabutin yan. Basta pagandahin natin ang sistema, ang ating naman mga magsasaka, maasahan natin ang mga magsasaka natin, basta maturuan sa mga bagong sistema, sa mga bagong natutunan natin sa ibang lugar at natutunan natin sa research and development ng mga PhilRice, ng CLSU, lahat po ng ating ng DA, lahat po ng PhilMec, lahat po ng mga nagre-research sa iba't ibang bagay dito. Kaya asahan po ninyo na nandito po kami sa likod ninyo at hindi po namin kinakalimutan kapag lagi kong paulit-ulit ko pong sinasabi. Dahil kaya sasabihin ko sa ating mga magsasaka, kung minsan ang usapan ay napupunta lamang sa production. Sinasabi na taasan natin ang production. Ang lagi kong pinapaalala sa lahat ng ating mga kasamahan sa pamahalaan, hindi lang dapat tumaas ang production, dapat gumanda pati ang hanap buhay ng ating mga magsasaka. Para naman, hindi nahihirapan, hindi naman malubog sa utang. Kaya yung mga naipaliwanag ni Senator Cynthia, ay nilalagay natin yan para meron tayong pagkukuhanan na pautang para sa ating mga farmer. Isa pa lang yun, lahat po ito ay isa-isahan po natin hanggat masasabi natin at muli babalik ako rito at masasabi natin na abutan na natin ang ating mga pangarap. Tayo na ay siguro mapaabutin lang natin ng mga 95, 6, 7% na self-sufficiency. Sapat na yun. Kasi naman yung mga specialty rice, important talaga yan. Hindi importante, yung importante, yung pangkaraniwan ng mamamayan. At paabutin po natin yan sa tulong ninyo at sa ating pagkakaisa. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.